Roadmap to Revival. Basahin po natin yung title, The Roadmap to Revival. No? So, ibig sabihin po kapag may roadmap, ano pong dapat gawin sa roadmap? Ayun, basahin. Buti na lang, merong nakaalam. Amen. Halimbawa, ikaw ay naliligaw, no? Halimbawa, bago ka lang sa Manila, tapos napunta ka pa sa may Makati, di po ba, nakakalito dyan eh. No? Tapos kailangan mo talaga ng roadmap para makapunta ka doon sa kailangang mapuntahan mo. Pero ang sinasabi ni Lord, magkakaroon ng revival. Ngayon, sino dito naniniwalang magkakaroon po ng revival? Yes. At handa po ba ang bawat isa sa revival? Yes. Thank you, Lord. At basahin po natin yung ating teksto dito po sa 2 Chronicles chapter 7, beginning at verse 11. Ang sabi po dito, everybody read your Bible. Natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niya lahat ang plano niya para sa mga ito. Verse 12, isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari tulad ng pangako ko sa iyong amang si David. Hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos. Ano po ang sabi sa verse 20? Palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at lalapastanganin ng mga bansa. Sa verse 21. Ang mapapadaan sa tapat ng templong ito ay ngayon dinadakila, ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupain iyon? Ito naman ang sasagot sa kanila. Sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus, kami po Lord ay nagpapasalamat at narito kami nagkatipon. At muli, Lord, tutunghay ng iyong mensahe. We pray, Lord, give us knowledge, wisdom, and understanding to your message. At ito, Lord, ma-apply namin sa aming buhay. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen. So, katulad po ng devotion kanina, merong mga instructions, merong mga conditions. Everybody says, instructions and conditions. Amen. Meron pong mga batas na tayo po ay sinusunod. No, maging iyan ay moral law or spiritual law. Amen, mga kapatid. And God gave us the greatest gift. One of the greatest gift is freedom. Everybody say freedom. Ano po yung freedom? Yung kalayaan mong pumili. Sundin mo ba si Lord or hindi? At meron pong mga pangako kapag ikaw ay sumunod, at meron pong mga consequences kapag po may pagsuway. Amen po, mga kapatid. Clear po yun. Kaya sa atin po, mga kapatid, yung ating free will, paano ba natin ito iginagamit? Kalooban ba natin ang sinusunod natin o ang sa Diyos? Si Lord ba ang inuunan natin o mga bagay sa mundo? Sarili ba natin o si Lord ang hari ng buhay natin?
No? So meron pong sinasabi sa salita ng Diyos that it is instructed, there is a structure to balance the hope of God's restoration. Everybody say God's restoration. Sino po naniniwala sa atin yung mga winasak ng diablo kayang i-restore ni Lord? Amen. Amen. Mag-umpisa sa buhay mo, sa pamilya mo, sa community, no? At hanggang sa buong bansa. Ang revival po, mga kapatid, matagal na po natin naririnig yan. Amen. Maraming nananalangin, send revival Lord, send revival Lord. Di ba? Parang nung 80s pa, 70s pa ata, send revival Lord. Dumating yung 90s, send revival Lord. Di ba? Pero bakit nagiging ganito ang bayan natin? Kung makikita po natin sa ating bansa, makikita natin yung sinabi doon sa kanilang bansa, kaparehas din ang sinasabi sa ating bansa. Dahil nung panahon ni Solomon, yung kanyang mga constituents, ay marami pong kasamaan ang nangyayari. Amen? Mga korupsyon, mga pagpatay, pagnanakaw, rape, pangangalunya, pagsaba sa Diyos-Diyusan. Narito na po yun sa lahat sa ating bansa. Amen po? At sa maraming mga bansa, nangyayari po yan. Kaya po, hindi na tayo magtataka kung bakit ganito po ang kinagagalawan natin mundo. Ang gusto lang po natin ay kasaganaan. Pero pag narinig natin yung kondisyon at roadmap, nabasa natin, yun pala ang roadmap to revival. Na para ba ayaw nating lumakad. Sapagkat napakahirap ng mga kondisyones, sapagkat, Pastor, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Pastor, dito na yung kinamulatan ko, ito na yung kinalakihan ko, ito yung environment ko, ito na ang dapat kong tanggapin. Ngunit meron pong sinasabing revival or restoration na ang salita ng Diyos lamang ang makakapagbigay kung ito po ay ating susundin. At there must be a balance, no, of structure na sinasabi, yung restoration ng Panginoon with the seriousness of His warnings. Everybody say warnings. Marami pong babala sa Biblia, mga kapatid. Maraming sinabi si Lord na ganito ang mangyayari kapag ginawa mo ito. Amen po, mga kapatid. Kapag ikaw ay, halimbawa, ay makalaman o mga bagay na makabunto, ikaw ay mapapahamak. Amen? Ngunit sinasabi ng Lord, kapag ito ay susundin mo yung aral ko, yung aking tuntunin, ikaw ay pagpapalain. Amen po. Sa pandinig parang napakadali. No? Pero pag pinagawa na sa iyo, parang hindi ka makakbang kahit isa. Tama po, kaya napakahalaga ng panalangin. Nabanggit kanina ni Nang Lolit, nag-declare tayo ng prayer and fasting. Amen? Because prayer is the avenue of the Holy Spirit. Hindi po makakakilos ang Espiritu ng Diyos kung walang prayer. Hindi po tayo makakasunod sa Diyos kung walang prayer. Hindi po tayo makakapagpahayag, makakapagpatotoo ng liwanag ng salita ng Diyos kung walang prayer. At lalo-lalo na kung walang fasting. Meron pong isang scenario sa Biblia na kung saan talagang napakadaming atake ng diablo sa isang buhay ng isang tao. At ang sabi ng Panginoon, hindi ito makukuha lamang sa panalangin. Kailangan panalangin may pag-aayuno. Amen? Hindi basta-basta po ang buhay Kristiyano. Ang kalaban po natin dito, hindi rin basta-basta. Sabi po, hindi laman, hindi tao, kundi mga spiritual realm, doon mga sa himpapawid, mga pinuno. Diba? Ibig sabihin, iba-ibang rango yan eh. No? Iba-ibang rank yan ng mga demonyo. Amen? Sa ganang ating sarili, hindi natin kaya yun. Pero we fight the good fight on our knees in prayer. Amen? Kaya po kahit mga Kristiyano na, kahit sinabing na born again na in spirit, nagiging talunan pa rin. Paanong talunan? Magnanakaw pa rin. Paanong talunan? Mandaraya pa rin. Paanong talunan, Pastor? Nangangalunya pa rin. Paanong talunan, Pastor? Makamundo pa rin. Bakit hindi natin magawa yung pinapagawa ng Diyos? Because of lack of prayer. Because lack of intimacy. Everybody say intimacy. Intimacy sa Panginoon. Dahil mga bagay sa mundo ang inuuna natin. Mga bagay sa sarili natin ang inuuna natin. Kaya hindi tayo makahakbang sa pananampalataya at makasunod sa Diyos. Kaya napakahalaga yung roadmap to revival. No? Ang sinasabi po dito, God's response to a broken culture is not political strategy. Hindi politiko ang pag-asa natin. Amen, mga kapatid? Napakarami ng politikong dumaan sa Pilipinas. No? Meron niyang movie ngayon, yung kay Manuel Quezon, di ba? Yung gumanap si Jericho Rosales na medyo kahawig ko. Pero hindi totoo yun.
Amen? Kung titignan nyo yung history, pag napanood nyo yung history na yun, kahit yung kay General Luna, grabe na yung political war. Amen? Kahit sa panahon ni Rizal, grabe na yung political war. But what is missing? Sino po yung nakakaalam ng mga sinulat ni Rizal? Amen? What is missing? Lumaban si Rizal sa pamamagitan ng panulat. At ano yung sinulat niya? Naniwala siya sa Biblia. Amen? Kaya nagkaroon ng revolusyon. Hindi rebellion, kundi revolusyon. Ano yung revolusyon? It's a transition from darkness into light. Amen, mga kapatid? Magkakaroon lang ng revival when we invite the Lord's presence sa buhay natin. Ang Holy Spirit, pag sinabing Spirit, the Word of God, the Word is the Spirit. If the Word of God dwells in you, pipiliin mo na magtiwala, pipiliin mo na sundin siya. No? Anumang shakening, anumang mga gawa ng diablo, mananatili ang liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung mga pag-aaral, panalangin, at pag-aayuno, pagbibigay ng oras sa Diyos. And yung response ni Lord dito, kapag siya yung ating inuna, no, ay magkakaroon ng great revival. No? It is a spiritual rescue mission. Everybody say, spiritual rescue mission. Halimbawa, yung mga nanindon nating kababayan. Amen? Pinapanalangin po ba natin sila? Amen. Grabe po, 7.8. Parang wala akong natatanda ang nangyari na yung 7.8 sa tanang buhay ko. Kasi ako po ay 30 plus na. Pero parang hindi masyadong narinig yung 7.8. Yung parang pinakahuling narinig ko yung 6 point something. Pero yung 7.8. Diba? Grabe po yun eh. Pero nasa mga huling araw tayo. It is written in the Bible. So, ano po ba ang pag-asa ng bayan? Politiko? Ano po ba ang pag-asa ng bayan? Diba? Ang Diyos po, magsisimula sa spiritual rescue. Diba? Dahil ang Diyos po ang mas makapangyarihan sa tao. Amen po mga kapatid. At gagamitin niya ang tao, ang bawat isa sa atin, to start the revival. Kung susundin po natin yung kanyang roadmap o sinasabing principles, tuntunin ng Panginoon. Kaya sinasabi po mga kapatid, spiritual rescue mission that begins with His own people. Basahin natin yung verse 14. Ang sabi po ng verse 14, kung ang aking bayan. Diba? Alam natin yan, Lord, heal our land. Ngunit kung ang bayang ito, na nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba. Kanino po naka-address sa bayan, sa bansa? No? Mag-start sa leader eh. Amen po mga kapatid? Manalangin. Ano po yung una? Humble. Bakit inuna yung humble? Kasi merong mga nananalangin, mayayabang. Merong mga nananalangin, may pride. Merong mga nananalangin, walang pagpapakumbaba. Kaya sabi doon, magpakumbaba. Paano yung magpakumbaba? Umamin ka. Paano yung pastor sinasabi mong pride? Yung hindi ka umaamin sa pagkakamali mo. Hindi ka umaamin sa kasalanan mo. Kahit alam ng Diyos yan, no? Di mo na sasabihin, Lord, alam mo na yun. No. God wants you to confess your sins. Yes, amen. And if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and cleanse you from your wicked ways. So kaya magpakumbaba ang pangunahin. Everybody say humility. No? Whoever is humble, God exalts the humble. No? Manalangin. Sa panalangin, hindi ikaw ang Diyos, hindi mo uutusan si Lord. Lord, pagalingin mo to. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, dapat ganito kasi inuuna kita. Hindi ganoon ang panalangin. No? Lord, nagpapasakop ako sa salita mo. Amen? Lord, patawarin mo ako. Di ba? Lord, salamat po dahil sa iyong sakripisyo. No? Manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Paano po mahanapin si Lord? Dudugtungan nyo lang. Paano hanapin si Lord? Ayan. Talikuran ang kanilang kasamaan. Para mahanap mo si Lord, turn back from your wicked ways. Amen? So yun po yun, sinabi po dyan, roadmap to salvation or roadmap to revival. Magpakumbaba, manalangin, hanapin siya, at talikuran ng kasamaan. At ano pong mangyayari? Anong response ni Lord?
Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang bayan. Amen? So, kailangan po nating maunawaan ito. Kailangan mawala yung mga confusion, mawala yung mga smoke, no, or yung mga barriers na yan. So imagine pouring your life, your wealth, no, and 7 years of intense labor into building something magnificent. Yun talaga yung temple pinabuild kay Solomon, eh. Amen? Talagang nagtulungan po sila para ma-build yung temple. Utos ng Panginoon. The gold is gleaming, the sacrifices are made, the grand celebration is over, and the crowds have gone home. Solomon is finally alone in the quiet of the night. And then, ang sinasabi po, it is in the exact moment of peak success. Successful ba si Solomon sa pag-build ng temple? Yes. Pero na-revive na po ba yung bayan nila? Hindi pa. Amen mga kapatid, hindi pa natatapos doon. Kasi minsan akala natin, okay, successful na ako sa buhay. Diba, nakuha ko na yung pangarap kong trabaho. Diba, nakagraduate na ako sa pag-aaral. Nakuha ko na yung pangarap kong trabaho. Nakakuha na ako ng bahay. Nakakuha na ng may kotse, may sasakyan, may negosyo na successful na. Yun po ba yun? Hindi po masama yung mga bagay na yun. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon? No? Yung success na tingin natin success, maybe you're looking in the wrong direction. Because the Bible says, susunod na yung mga yon kung uunahin mo si Lord. At hindi lang yun, magkakaroon ng revival. Amen? We must seek Him first. Kaya sinasabi po mga kapatid, no, kinokorek tayo ng Panginoon. Everybody say correction. Ayan. Para yung smoke mawala eh. No, kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan tayo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything. Diba? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-harvest. Gusto ba natin mga kapatid, yung mga anak-anak, apo-apo natin at next generation natin, masilayan nila yung talagang restoration? Amen? Kahit hindi natin makita sa generation ko o sa generation natin ngayon, hindi natin makita yung restoration, basta may tinanim tayo. Amen. Hindi masasayang yun. No? Ang magiging resulta noon sa mga next generation, mangyayari ang revival, kapatid. No? Huwag tayong mainip or huwag tayong yung mainipin na hindi tayo makapagtiis. Tanim lang tayo ng tanim ng kung anong pinapagawa ni Lord na assignment sa atin. At little by little, it is a progress. It is the roadmap to revival. Amen po. Kaya sinasabi, we look around our world today. Sino dito yung nakikita talaga na halos buong mundo broken land? Kahit yung mga mayayamang bansa. Still broken land. Why? Because hindi nauuna ang Diyos eh. Amen mga kapatid. Ang nauuna, yung tao. O kung sino man yung dinudyos doon. So divided communities, moral confusion, di ba? Lalo na ngayon yung diriwang nila yung Pride Month. Di ba? Moral confusion. They are confused. Lalaki ba ako? Babae ba ako? Or what? No? They don't know their identity. Meron naman pinapayagan yung 30 years old, asawahin niya yung 9 years old. Is that confusion? Yes. We need spiritual rescue. We need revival. Even yung iba nga kinakasal sa aso eh. Ano ba yung mga kapatid? What's happening to our morality? Yung iba nire-rape yung hayop. What's happening to this world? Amen mga kapatid? Dahil po yun sa pangyayaring mga kasalanan, pagsuway sa kalooban ng Diyos. Amen? At tumataas yung anxiety level, no? Hindi pa naman nangyayari, iniisip mo, worst case scenario na. Di ba? Natapakan lang yung kuko mo sa paa, sabihin mo, cancer na. Di ba? Andun yung anxiety eh. Di ba? Na, pataas na ng pataas yung bilihin, talagang nagpapanik na tayo, tama po ba? Pero anong sinasabi? Nakikita mo ba sa kapaligiran mo? Ano yung nangyayari? We need revival. Sabihin mo sa katabi mo, we need revival. Lumilitol,
ang daming aktibong bulkan. Tapos sabi po, hindi po ito sa pananakot, ito yung sinasabi, no? Yung sa survey na magkakaroon ng super El Nino. Amen? Dahil magkakaroon ng super El Nino, iinit yung Pasipiko, dagat Pasipiko, at magkakaroon ng napakalakas na mga disaster. Amen, mga kapatid? Totoo ba yun, Pastor? Nakasulat po sa Biblia. Totoo. Kahit anong i-build natin ditong buhay sa mundo, mawawala. Kahit sobrang tibay ng i-build mo, kahit kasing tibay pa nung sa Egypt, mawawala yun. Yung mga binild mo dito sa mundo, nag-build ka, di ba? Nag-build ka ng relationship, di ba? Nag-build ka ng kung ano ng mga bagay sa mundo. Hindi masama yun. Binild mo yung family mo, hindi masama yun. But what matters most is, you build your relationship with the Lord and lead your family, lead your countrymen to the Lord. Yun po ang sinasabi, no? Para yung broken land ma-restore. Kasi divided tayo, di ba? Kahit sa Facebook nag-aaway Di ba? Yung mga DDS, yung mga pink. Di ba? Pero Christians lahat yun. What's happening to us? Amen po, mga kapatid. We need to agree in the Word of God. Because you have your political leaning, I have my political leaning, we are opinionated people, right? Magkakaroon ba ng revival kapag gano'n? Hindi. Kasi we are divided So, what should unify the nation? None other than the Lord. Amen? What should unify the nation? None other than prayer, humility, turn from our wicked ways. That's how you unify the nation. No? Not by colors, hindi pula, hindi dilaw, hindi puti. No? Hindi po yun ganon. Let's not destroy the flag of the Philippines. Let's unify the Philippines through God's Word, through the principles and the decree that God has bestowed upon us. Amen, mga kapatid? It's not about your opinion, it's about the Word of God. Kahit ano pang opinion mo, mananatili ang Word of God magpakailanman. Amen. No? Kahit sabihin mo, Pastor, totoo yung nararamdaman ko, mas tama pa rin ang Word of God. Pastor, may pinaglalaban ako. The truth shall set you free. Amen. Amen. That's revival. If we will not agree in the Word of God, there will be no revival. Kapag ang isang pamilya po ay hindi nananalangin, hindi nagpapakumbaba, hindi tumatalikod sa mga kasamaan, walang repentance, yung mga susunod na generation sa pamilyang yon, wasak. No? Nakita mo kung bakit ganito ang labas ng generation natin? Kasi meron mga itinanim noong 1900s, noong 1800s, na hindi tunay na Diyos yung kanilang pinaglingkuran. Kundi tao, kundi partido, kundi politiko, marami ganun ang ginudiyos. Amen. That's why nanganak in our generation now, 2026, this is the consequences we must face. And we need spiritual rescue from the Lord. We need Jesus. People need the Lord. People need to pray. People need to humble themselves. People need repentance. That's how we have revival, mga kapatid. No? Kung gusto niyo magkaroon ng revival sa pamilya ninyo, sino dito yung nakaranas yung broken family? Ako, alam ko yan I came from a broken family. But we are complete now because of Jesus. Because of the Word of God. We have this unity in His Word. Diba? Iba yung opinion ng kapatid ko, iba yung opinion ng kuya ko, iba yung opinion ng nanay ko, iba yung opinion ng tatay ko. But, ano yung pwede namin mapag-agrihan that we can unite? It's the Word of God. It's the Word of the Lord. Pag pinag-usapan na yung Word of God, dapat agree na lahat. Wala dapat magre-rebelde. Amen, mga kapatid? Pag pinag-usapan na yung Word of God, Amen.
Baka tulad ng devotion kanina, sila'y sumigaw ng Amen. No? Kahit ano pang opinion mo, kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang komento natin, yung nasusulat ang siyang makakapag-revive ng bansa natin. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. This is the correction of God to us. Try tayo ng try, ayusin, di ba? We try to fix, di ba, sa pamamagitan ng pag-amenda ng batas, pagpapasa ng maraming batas. Pero bakit ganito yung nangyayari sa bayan natin? Ang dami nang naipasang batas, pero bakit hindi pa rin naaayos? Amen, mga kapatid? Dahil may sarili-sariling agenda, may sarili-sariling motibo, may sarili-sariling kulay. Iisa ang balat natin, kayo manggi. Amen? May sarili-sariling mga argumento, may sarili-sariling mga strategies. But the roadmap to revival is already written 2,000 years ago. Thousands of thousands years ago. Panahon pa lang ni Solomon. Pero sa panahon ni Solomon, ganun din, matitigas yung ulo nila. Last week, tinalakay ni Pastor Mac, panahon ni Noah. Amen? Napakalayo yun sa panahon ni Solomon, pero ganun yung pa rin yung labas ng tao. Masasama pa rin. That's why our hope is not here on earth. Sinasabi po ng Biblia, if we want revival, mga kapatid, let's unite in His Word. Let's unite in His decree and in His principles, mga kapatid. Kaya sinasabi, God's blueprint. Everybody say blueprint. Pag sinabi natin blueprint, lahat yan detalyado. Amen. Lahat ng hakbangin, lahat ng sukat. Amen? Parang yung binigay kay Noah. Amen? Specific. Specify for healing the land. Yes. Sino hindi ito gusto makaranas ng healing of the land? Amen. Amen? Yun po mga kapatid, healing a land na hindi tayo yung makakapag-ayos. Kung hindi si Lord, meron na siyang roadmap, meron na siyang blueprint. Kailangan na lang nating sundin. Huwag tayong gumawa ng sarili natin. Di ba? Huwag tayo magkanya-kanya. Hindi, ito pastor, ganito dapat, ganyan. No. It's already there. We just need to read. We just need to study. We just need to understand. Amen. No? Kaya mga kapatid, we must have the diagnosis of disaster. Basahin natin yung verse 13. Everybody read your Bible. Sabi dito, isara ko man ang langit at hindi na umulan. Kaya ba ni Lord John? Yes. Kapag talagang sobrang sama na ng tao, pwedeng mangyari yun. Utusan ko man ang mga balang upang sa natain ng lupain ito, magpadala man ako ng salot sa ating bayan. Kasi dahil sa sama ng tao, para lumapit sa Lord. Kasi alam niyo, ang tao, mga kapatid, hanggat hindi nadadapa doon sa taggutom, sa kawalan, sa tagtuyot, hindi natawag kay Lord eh. Kung di pa lumindol ng 7.8, hindi natawag kay Lord eh. Yes. Diba? Everything is fine. The sun is, diba, or has risen. Diba? Okay lahat eh. And then, 7.8. Lumindol. At ang sinasabi, alam niyo ba mga kapatid, pagka nangyari dito yan sa Luzon, the big one will come. At alam niyo yung the big one? But from north to south of Luzon, marami pong mamamatay, milyon. Dahil maraming fault line dito. Yes. So, what do we need to do, kapatid? Sino ba ang nakakalam ng lindol? Kahit tao, hindi nila alam kung kailan lindol. Amen? Sino po ang ating matibay na sandigan? Diyos lang. Sino po ang ating sinasandalan? Amen. No? Huwag mo nang antayin lumindol bago pa ka tumawag kay Lord. Huwag mo nang hintayin lumindol bago ka pa magpakumbaba. Huwag mo nang hintayin bumagyo ng malakas bago ka pa magsisi sa iyong mga kasalanan. Huwag mo nang hintayin na nakaratay ka na sa ospital bago ka pa magbasa ng salita ng Lord. Diba? Dahil sinasabi niya, busy ako, wala akong panahon kayo. Diba? Pero nung na-hospital, ang dami pa lang time. So, hindi tayo gano'n. Amen? We don't know our priorities. Sino maamin dito na, yes, Lord, kulang po ako. Nagkulang po ako. Alam nyo yung isa sa recipe ng revival, pag-amin. Confession. Amen. Amen? That's one of the great recipe. No? Kaya the diagnosis, mga kapatid, when I shut up, sabi doon,
the heavens so that there is to rain. Sino makakapag-utos nun? Si Lord. Ang konsepto nito mga kapatid, nagsisimula ang Lord, sinasabi niya, dinidescribe niya yung mga crisis, yung mga warning sa Bible. No, yung tagtuyot, yung locust, yung plagues, no? Ito ang sinasabing economic ruin. Nangyayari na ba sa atin ngayon? Kamusta ang ekonomiya? Economic ruin. No, mga kapatid, because of our decisions. Diba? Talamak yung kriminalidad. Because of our decisions, yung mga choices natin sa buhay. Little by little yung mga akala mo, maliit lang na kasalanan. Diba? Paghakbang ka na ng hakbang sa mga ganong maliliit na kasalanan, magdadala yan ng kapahamakan, kapatid. Yung taong adik, hindi naman siya adik eh, agad eh. May nag-influence sa kanya. Pagkapanganak niya ba, adik na siya? Hindi. Paano siya napunta doon? Paano siya naging kriminal? Diba? Paano nangyari sa kanya? Because of choices. Sinabi sa Deuteronomy, nilatag ko sa inyo, sumpa o pagpapala. It's up to you to choose. Follow Jesus or not follow Jesus. Sunday, follow Jesus. Monday, the world. It's up to you. If you want revival, it should be all the way. Jesus is my life. Amen, mga kapatid. Yun yung sinasabi sa atin ng salitang ito. Kaya ng Lord yun. Shut up the heavens, hindi open heaven, isasara niya yung langit. Kaya gawin ni Lord yun. Kapag talagang yung mga nakikita niya, yung kasamaan, talagang palala na ng palala. No? Ano po ang dapat natin gawin? The crisis we face in life, sa ating kultura, sa ating bansa, ito yung mga parang alarm sa cellphone mo. Diba? Nag-a-alarm, hindi mo pinapansin, pinapatay mo lang. Diba? Sa mga estudyante or sa lahat sa ating mga nag-a-alarm sa cellphone, pag nag-alarm, anong dapat gawin? Nayatok pa ako eh. Islos mo muna, no? Tapos, dapat ang pasok mo ay alas 7, no? Nag-alarm ka ng 6:30, inislos mo. Pag-ising mo, 8:30 na. Kasi sabi, 5 minutes eh. 5 minutes ka ng 5 minutes eh. It's your choice. Yes. Amen? Yes. Pag nag-alarm, it's your choice. Diba? It's our choice, mga kapatid, mga kababayan, no? Hindi po ako tumatakbo, ha? Sinasabi ko, ito, salita ng Diyos. Diba? It's our choice. Pag nag-alarm na, yung lindol alarm ba yan? Ang lakas, no? 7.8. Tapos may mga ganyan-ganyang balita na, ba? Super El Nino, malalakas na bagyo. Kakayanin kaya natin yun? Kung wala ng flood control. Diba? Pastor, bakit parang nagiging political ka na? The Bible is political. Yes. Kung alam mong basahin ng Bible, from Old Testament to New Testament, it's very political. It is connected to the government. At anong sinasabi ng Timothy, mga kapatid? No? Puntahan nga natin yung 1 Timothy chapter 2, verse 1. What should we do, yung mga Kristiyano? I exhort, therefore, that first of all, pag sinabing first of all, may una ba doon? Wala. First of all, supplications. Panalangin yan eh. Ano yung first of all? Everybody read? Supplication, no? Pagsamo sa Panginoon, prayers, ano ba? Ano yung first of all? Intercessions and giving. First of all yan. Revival, kapatid. Be made for all men. May exempted po ba? Hanggang sa matanda, hanggang sa pinakabata. Turuan nyo ng manalangin kahit 1-year-old pa lang. Isama nyo na. Simbalay ninyo. Amen? Second, sa verse 2. Basahin nyo. Everybody read. For kings and for all that are in government ba to? Yes. It is very political. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Yes. Amen.
Are we hearing this, church? Kristiyano ka, tapos keyboard warrior ka. Ba? Keyboard warrior ka, binabantayan mo, ay, ito, hindi ko ito kapolitika. Ikaw Hindi ganun. Ito, verse 1, ano yung ating kailangan gawin mga anak ng Diyos? Supplications, first of all, no? Prayers, intercessions, giving of thanks, be made for all men. Ano po yung magiging resulta? Ulitin natin sa verse 2. Ang magiging resulta niyan, pag pinanalangin natin ang ating bayan, magsisimula sa pamilya, community, barangay, lalawigan, hanggang buong bansa, we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Sino dito nung gusto ng quiet and peaceable life? Gawin natin yung verse 1. Pray. Supplication. Intercession. Giving thanks. Prayer, fasting, and giving. Amen? Gawin po natin yun, mga kapatid. Kaya, a broken land is often the physical symptom of a spiritual disease. Uulitin ko, mga kapatid. A broken land is often a physical symptom of a spiritual disease. Kaya ganito ang bayan natin, may sakit. Hindi dahil yan sa kung sinong tao, kundi ang pinagmumulan yan ay spiritual. Spiritual disease. God allows our self-made kingdoms. Yung mga ginagawa ng tao, tinatayo ng tao. Kayang gawin niya ng Panginoon, wasakin, di ba? To dry up so that we will finally look up to the sky and pray. Amen? Kaya napakahalaga nung sinasabing prescription sa verse 14. Balik tayo doon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. No? Na-notice natin, mga kapatid, God holds accountable. No? Alam ni Lord kung sino yung mga accountable. Amen. Halimbawa, ikaw, padre ng pamilya ka, magulang ka, you're accountable to your children. Pag di mo yung napagsabihan, no? Pag hindi mo siya, di ba, nasabihan ng salita ng Lord, we have accountability, mga kapatid. He doesn't say, if the secular culture, no, ang sinasabi dito, if my people, no, magsisimula sa mga anak ng Diyos, magsisimula doon sa magandang leadership, the healing of a nation starts, no, in the church. The healing of the nation starts in the church. The healing of the nation starts in the church. Narinig niyo po ba yan, mga kapatid? Not in Congress, not in Senate, not in judiciary, not in legislative branch. The healing of the land starts in the church. So what's happening in the church? Are we praying? Yes. O nagtitinginan tayo sa isa't isa na kung saan magkakamali? No? O are we praying for one another? Are we loving one another? Amen. Do we care for God's kingdom? Yes. May pakialam ba tayo sa gawain ni Lord? Amen. May pakialam ba tayo sa mga pinapagawa ni Lord? Amen. First of all, sinasabi, supplication, prayer, intercession, giving thanks, sharing the gospel. That's it first and foremost, mga kapatid. No? Kaya sinasabi, if my people, diba? Ang daming harvest na, pero kukunti yung nagbo-volunteer. Ay, basta busy ako. Ito mo, marami akong pang ginagawa eh. Okay? Wala namang pilitan yun, it's your choice. Amen? Pero, di ba gusto mo naman ng revival? O, may pinapagawa si Lord sa atin. Let's pray. Let's pray together. Let's not neglect the gatherings of the saints. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. If we want revival, no? Una, humble yourselves. Admitting we don't have the answers. Pride locks the door. Humility opens the heaven. Amen? Pag ma-pray kang tao, ayaw mo magpa-correct, di ba? It locks the door. At kapag nalock na yung door, wala ng divine protection, walang healing,
walang restoration. Yun yung sinasabi ni Lord doon sa verse 13. Amen? May locust na, may tagtuyot na, kaya ni Lord, may mga salot na. Pero pag humble ka, you yourself will be exalted. Sinasabi doon, admitting we don't have the answers. Hindi natin kaya, we need the Lord. Amen? Yun ang humble or humility. Pangalawa, you pray. Moving from complaining about the world to crying out to heaven. No? Imbis na sumama tayo sa rally, ano dapat natin gawin? Prayer rally. Amen? Hindi yung kung ano yung isinisigaw ng iba. Bilang tayo mga Kristiyano, meron din tayong rally. No? Moving from complaining, di ba? Hindi yung ibaba ang presyo ng bigas, hindi ganon. Hindi tayo sasama sa ganon. Amen? Tapos nag-rally ka sa tapat ng Jollibee, ibalik ang 39ers. Mga nakaabot ng 39ers, no? Yung mga ganong rally, hindi yun yung gusto ni Lord. Huwag kang mag-complain about the world. Amen? But to crying out to heaven. Crying out to heaven. Lord, heal our land. Siguraduhin lang natin mga kapatid, wala tayong pride when we pray. We confess dapat. Pangatlo, seek my face, sabi niya. Desiring God for who He is, not just for what He can do for us, seeking His face, not just His hand. No? Hindi ka doon nakatuon sa healing, sa blessing, no. You address, you point people to Jesus. He is the healer and the blesser. Kaya sa number 4, turn from their wicked ways. Repentance, mga kapatid. Everybody say repentance. Ano po ulit yung repentance? Metanoia, meaning change of mind. Baguhin na natin yung isip natin. Hindi na yung pattern of this world. Do not any longer conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the metanoia, renewing of your mind. So you can know and do the will of the Lord. Amen? Kaya sinasabi, it means changing direction, changing of mind. You cannot face God while walking toward idols. Diba? Ano yung sinasabi? You cannot face God while walking toward idols. Marami kang mga Diyos-Diyosan sa buhay mo. Diyos mo yung pera, diba? Diyos mo yung mga kung sinong artista or kung sinong group. Diba? Na, ay, talagang pupunta ako dyan kahit 50,000 yung bayad sa concert ng K-pop na yan. Pero sa church, di makapunta, wala namang ticket. Di po ba nakakalungkot yun, mga kapatid, no? Doon sa may ticket, kahit pumunta yan, magbabayad yan, no? Nagbenta ng kabilang kidney. Kasi talagang idol na idol niya, di ba? Tapos makikisayaw siya to, di ba? Nang isa lang yung kidney niya. Di ba? Tapos yung ina-idol niya pa, puro mga kamunduhan pa yung tinuturo o yung mga ini-impluwensya, di ba? Kasi papakita pa ng bungo-bungo sa concert, papakita ng apoy-apoy, di ba? Tapos, tignan naman yung mga tao, 50,000 yung binayad ko, sunod. Di ba? Kapatid, when we are doing those things, and here we are, nakikita natin yan. Diba? Mas maraming laman yung mga konsyerto kaysa laman sa church. You cannot face God while walking toward idols. We cannot expect God to send revival if we ourselves are not worshiping the living God. Hindi namamalayan ng mga tao, wino-worship din nila yung kapwa-tao. Paano nangyayari? Diba? Example lang po ito, no? Totoo naman pong nangyayari. Sa mga ibang bagay, okay lang na tayo gumastos. Pero pag sa gawain ng Panginoon, bakit parang ang sakit agad? Gusto ko yan, pastor, yung mga K-pop na yan. Tsaka P-pop. K-pop, P-pop, ano pa ba? Beanie, mga ganon. Diba? Hindi naman masama yung mga ibang talent na ganon, pero kung yun na yung idol, we cannot ask or we cannot expect revival, mga kapatid. Kung ano-ano yung inuuna natin. No?
And then, pagkatapos nun, kilala ka ba nun? Hindi ka naman kilala nun. Pagkatapos nun, 1 hour, di ba, concert, okay na, tapos na, di ba? Mga ilang my day mo yun sa Facebook, tapos okay na, tapos na, no? Ang tanong, na-revive ba? Di ba? I say this with all humility. This is the truth that can set us free. This is the Bible. This is the roadmap to revival. And if we want that to happen in our generation, let's stop worshiping idols. Let's start worshiping Jesus. Amen, mga kapatid? Yun po ang nararapat. Diba? Pag dun sa mga idol mo na artista, talaga, Vilma Santos! Nora Honor! Diba? Mga, dati yun eh. Michael Jackson! Talagang umiyak pa. Tapos may mga nai-stretcher pa. Totoo yan. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Tapos, magtataka pa ba tayo kung bakit na ganito? Elvis Padilla! Diba? Mga kapatid? Yun ang nangyayari sa atin. Walang pinagkaiba yun nung araw, nung panahon nyo. Huwag na kayo magtaas ang kamay. Sa panahon namin ngayon. Ganun pa rin. Nung panahon ni Noah, nung panahon ni Solomon, there's nothing new under the sun. It's all meaningless, sabi ng mga ngaral. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Yes. Pero meron talagang mga tatayo at tatayo sa pananampalataya. Amen. Sa lahat ng panahon, may tatayo talaga sa pananampalataya. At yung mga tatayo sa pananampalataya, yun yung mga nanatiling hanggang wakas. Amen. Amen. Hindi matitinag. Will stand firm forever. Diba? Mga kabataan, yung mga idol nyo na yan, malilipas din yan. Pero yung Word of God, Amen. it will never pass away. Amen? Huwag kayong mag-cling sa kung anumang mga influencer, mga vloggers. Diba? Uso yung mga ganyan eh. No? You must be influenced by the Holy Spirit. Be filled with the Holy Yes. Spirit. Amen. Amen? Napakahalaga ng scripture focus. Then I will hear from heaven. Paano narinig ni Lord John? Humility, prayer, turning from wicked ways. Di ba? Ibig sabihin, napalakas mo yung boses mo. That's like, just like what we are doing right now. We have corporate prayer and fasting. At kung sumama ka, maki-join ka dito, maki-unite ka sa kung anong declaration natin, united in prayer, and we fast, and we intercede for this nation, kapatid, nagtatanim na tayo, and we are going there to revival. Amen? Unti-unti yan, mga kapatid. Sabi doon, the Lord will forgive our sins and heal our land. When we fulfill the conditions, God unleashes His grace. Ulitin ko po yun. When we fulfill the conditions, may mga conditions po, ano? Kapag ginawa po natin yung pinapagawa ni Lord, kung yun ang choice natin, kung yun decision natin, you have decided to follow the Lord, no? God unleashes His grace. Magkakaroon ng revival. God will send revival. God will send angels. God will send yung kanyang mga lingkod para magkaroon po ng restoration. Amen? The Creator of the universe tunes His ear to our whisper. No? And He forgives us kung tayo po ay magpakumbaba, umamin sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kagalingan. Basahin po natin yung 19 to 22, yung verse natin. Sa ating pong teksto, sabi doon, ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na binigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos o mga idols, palalayasin ko kayo sa lupain ito at na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang mapapadaan sa tapat ng templong ito ay ngayon dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupain ito at sa templong ito? Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos
At ang mga ito, ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito niya. Yun yung sasabihin, no? Kaya, mga kapatid, if we turn away and forsake the decrees of the Lord, sobra pong talagang masusumpa ang bayan. And will make this nation, no, object of ridicule, pagtatawanan. Kahit ngayon pa nga, pinagtatawanan ng Pilipinas eh. Alam niyo ba yun? Yes. Diba? Because of disobedience. Because of our choices. Gusto ba natin yung ating mga anak, yung ating mga apo, madatnan nila yung restoration and revival? Amen. Magtanim na tayo ngayon pala. Lord. Mabilis lang ang panahon. Diba? Do not dwell in the past. Baka nasa 1999 ka pa rin. 2026 na, kapatid. We need to do something. Amen? We need to obey, no, yung sinabing instruction ng Panginoon for us to find that restoration. At sinasabi, God is not mocked. Diba? Hindi natin matutuya ang Lord. Bad company corrupts good character. No? We must have our choices aligned in the Word of God. Kaya mga kapatid, sinasabi po, He warned Solomon, winarningan niya si Solomon, that if they abandon him para sa ibang mga bagay or mga bagay sa mundo, mga Diyos sa mundo, ang mangyayari sa kanila ay talagang babagsak at magiging isa na lang basura or rubble. The reality check, mga kapatid, God values our holiness. Everybody say holiness. Amen. Gusto yun ni Lord eh. Pag sinabing holiness, ginagawa mo yung gawain niya. Amen. Hindi tayo banal na sasagan ng aming sarili. Naging banal tayo because sa ginawa ng Panginoong Jesus. At yung ating response doon is yung pagsunod sa kanyang sa kanyang in-instruct sa atin. Tungkulin natin na manalangin. Amen. Tungkulin natin ipanalangin ang iba. Huwag tayong self-centered sa panalangin. Tungkulin natin ipanalangin ang ating bansa. Binasa natin kanina. At laging magpasalamat sa Kanya. Huwag tayong reklamador. Amen? Tayo ay magpasalamat lagi sa Panginoon. Sabihin mo yun sa katabi mo, magpasalamat tayong lagi sa Panginoon. Diba? Kasi lagi natin binibilang yung kulang eh. At alam natin yung kasabihan na one of the greatest thief sa buhay natin is comparison. Pag kinumpare mo yung buhay mo sa iba, magnanakaw yun. Nanakawin yung joy. Diba? Meron ka namang sapat na mga pangangailangan mo. Diba? Pero ikaw ay kinukumpara mo yung sarili mo sa iba? No. Eh kung ikumpara mo yung sarili mo sa Lord, meron bang comparison? Wala. There's no comparison. You must worship the living God. Amen? Yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya, the conclusion, no? God values our holiness. Gusto niya maayos yung kanyang templo. The temple of the Holy Spirit is us. Amen? Ito, literal na templo. Pinapaayos ni Lord kay Solomon at yung sa bayan nila. Pinapaayos yung kanilang mga pagsamba, mga gawain. Sa ating panahon, ganun din. Yung temple of the Holy Spirit tayo. Huwag nating sirain. Do not destroy the temple of the Holy Spirit. Let us take care the salvation that God has given us. At ang sinasabi, saan tayo magsisimula, Pastor? Sino dito, ganun yung tanong niya? Saan tayo magsisimula? Amen. Sino dito gusto malaman yung sagot? Amen. Hallelujah. Nandoon yun talaga sa Word of God, mga kapatid. The condition of the world around us is a reflection of the church within us. Ulitin ko po. The condition of what's happening around us is the reflection of the church within us. We cannot expect a broken world to act healed if the people of God refuse to walk in humility. Diba? Parang meron pang kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung masama yung ugali eh. Diba? What's the condition of the church? What's the condition of the Christians in our time? No? Na dapat tayo yung nangunguna
sa panalangin at maging good example, hindi tayo namumuna sa pagnanakaw, pandaraya, di ba? Panlalait, crab mentality, di ba? Remember your identity. Amen. Di ba? Hindi ikaw yung kung anong partido yung sinasamahan mo. Hindi ikaw yun. Your identity is in Jesus Christ. Amen. Hindi ikaw red. Hindi ikaw blue. Hindi ikaw pink. Hindi ikaw yellow. You are in Christ. Amen. Sabi mo sa katabi mo, we are in Christ. Yes, that's revival. Sabi mo ulit, we are in Christ. We are one in Christ. That's revival. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Laging papuri sa Diyos, hindi papuri sa tao. Diba? Di magko-comment ka sa Facebook, magpasalamat kayo kay Tut, ginawa niya yan, project niya yan. Diba? Di ganon. Sa Lord, ang pangalan ni Jesus ang dapat laging ating bukang bibig, hindi kaninong pangalan. Hindi si K-pop, hindi si P-pop, hindi si vlogger, hindi si streamer, hindi si influencer. Alam mo ba yung bagong vlog ni ano? Noong una mo pa yun eh. Bago yung sinasabi mo, alam mo ba, sabi sa Word of God, ganito ang gawin natin. Amen? Yun ituro mo sa pamilya mo. Tama po ba mga kapatid? Kaya sinasabi, the condition of the world. Gusto natin mabago yung ating bansa mga kapatid, it starts with us. We cannot expect a broken world to act healed. No? Eh tayo lahat maraming broken people. No? Sino dito yung broken? Ayaw umamin, no? We are broken people because this is a fallen world. Sino ang kailangan natin? Jesus. He is our creator. Siya ang lumikha sa atin. Alam niya kung anong dapat ayusin, anong dapat i-restore. And He sacrificed for you, mga kapatid. Kaya, the condition, mga kapatid, the challenge, don't wait for a mass movement. No? Huwag kayong bandwagon na, madami doon, sama ako. Hindi yun. Don't wait for a mass movement. The blueprint starts with you. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the blueprint starts with you. Katawan ni Kristo. It starts in the church. At kabahagi ka ng body of Christ. It starts with you. Mag-function ka. Diba? Huwag kayong nakastuck lang. Diba? Pag nakastuck lang yung dugo, ano mangyayari? Hindi dumadaloy. Ay, kakaiba yun. Magkakaroon ng clogs. Tama? Dapat kumilos ka, mag-function ka. Gawin mo yung pinapagawa ni Lord. Diba? Kung pinapashare ka ng gospel dyan, binigay sa'yo yung assignment dyan, gawin mo. Amen? Ganun po yun mga kapatid. Kung sinasabi ni Lord, sharean mo yung mga taga doon. Yung pamilya mo, unahin mo, di ba? Panalangin mo. Di ba? Mag-participate po tayo mga kapatid for the revival of this nation. Kaya sinasabi, itong mga bagay na ito mga kapatid, ano yung 4 actions? Una, humility. Pangalawa, pray. Pangatlo, seek His face. No? Pang-apat, turn from our wicked ways. Tayo po ngayon ay tumayo mga kapatid. Tayo ngayon ay mananalangin. Sino po dito handang umamin? Sino dito handang ibaba yung pride? Sino sa atin dito yung sinasabi niya, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Amen? Panginoon, I need you. We need you. Holy Spirit, we need revival. Amen. I desire a revival in my family. I desire a revival in our community. I desire a revival in our country, Lord. No. Kapatid, humble yourselves. You must pray to the Lord. Submit